Pinagpalit sa kabit habang nagpapakaalipin para sa yaman ng pamilya. Itinapon na parang basahan sa sariling pamamahay sa mismong gabi ng pagbabalik. Ang tapat na asawa at biyenan, mga ahas palang nanunuklaw sa dilim. Ngunit ang bawat luhang pumatak ay may katumbas na paniningil. Ako si Manilyn at sisiguraduhin kong sa inyong pagluhod, wala nang matitira sa inyong karangyaan. Handa na ba kayong mawasak? Hayaan mo na si Manilyn. Ginagawa lang naman niya ang trabaho niya, ang magpasok ng pera sa pamilyang ito. Ikaw ang reyna ko, Sonia. Siya, isa lang siyang makina na nakapangalan sa akin. Tagabayad ng mga utang at luho natin. Sa labas ng nakapinid na pinto ng sarili niyang kwarto, nakatayo si Manilyn. Tila naging yelo ang buo niyang pagkatao. Sa kanyang magaspang at sugatang mga kamay, na pilit niyang tinatago palagi, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na kahon ng mamahaling relo. Ito ang relong 5 taon nang pinapangarap ni Renato na nabili niya mula sa ilang buwang pagtitipid, pagkain ng dilata, at pagpupuyat sa mga murang motel sa Cebu para lang hindi lumaki ang gastos ng kumpanya. Umuwi siya ng maaga upang isurpresa ang asawa sa anibersaryo nila. Unti-unting nawalan ng lakas ang kanyang mga daliri. Bumagsak ang kahon sa makapal na karpet. Walang tunog ang paglagpak nito sa lapag, ngunit sa loob ng dibdib ni Manilyn, pakiramdam niya ay may gumuhong matayog na gusali. Parang kinakapos siya ng hininga. Nanikip ang kanyang lalamunan habang ang paningin niya ay unti-unting lumalabo dahil sa luhang namumuo. Tiningnan niya ang sariling mga kamay na nagkalyo sa pagtatrabaho araw at gabi, mga kamay na nagtayo sa bumagsak na negosyo ng pamilya ng asawa niya. Heto ang premyo ng kanyang sakripisyo. Hindi pa siya nakakabawi mula sa pagkakadurog ng kanyang puso nang maramdaman niya ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita ang kanyang biyenan na si Doña Elvira. Nakasuot ito ng paboritong shawl ni Manilyn na binili pa niya sa Italia. Walang bakas ng gulat o kaba sa mukha ng matanda. Sa halip, isang mapangutyang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Nandito ka na pala. Bakit hindi ka man lang nagpasabi sa gwardya na papasok ka? Para kang multo. Malamig na bati ni Elvira habang iniaayos ang magandang tela sa kanyang mga balikat. Hindi makapagsalita si Manilyn. Ang lalamunan niya ay tila binarahan ng tinik. Tinuro ng kanyang nanginginig na daliri ang pintuan ng kwarto, kung saan patuloy na naririnig ang mahinang tawanan ng kanyang asawa at ng isang estranghera. Ano ito? Sino ang nasa loob ng kwarto namin ni Renato? Basag ang tinig ni Manilyn. Umirap si Doña Elvira. Huwag kang ngang gumawa ng eksena rito, Manilyn. Mabuti nga at napaaga ka. Wala na kasing mapaglagyan ng mga bagong gamit ni Sonia. Tingnan mo ngayon sa sala. Lumingon si Manilyn sa direksyon na itinuro ng matanda. Sa isang sulok ng marangyang sala, ang salang siya mismo ang nagdisenyo at nagbayad, ay may nakasalansan na 6 na malalaking itim na plastik ng basurahan. Lumapit siya ng dahan-dahan, tila hila-hila ang mabibigat na kadena sa bawat hakbang. Nang buksan niya ang unang plastik, tumambad sa kanya ang kanyang mga pinakamamahal na damit, ang kanyang mga uniforme sa opisina, ang mga paborito niyang sapatos, at sa pinakailalim, lukot at parang itinapong basahan ay ang kanyang damit pangkasal. Napaluhod siya sa malamig na sahig. Ang amoy ng alikabok at lumang aparador ay sumuot sa kanyang ilong. Isang napakapait na paalala na sa bahay na ito, siya ang itinuturing na basura. Bumukas ang pinto ng master's bedroom. Iniluwal nito si Renato. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan at pawis. Wala itong suot na pang-itaas at sa likuran nito ay isang nakababatang babae. Ang babae ay nakasuot ng paboritong silk nightgown ni Manilyn. Ang damit na itinago niya at ginagamit lamang sa mga espesyal na okasyon dahil sa sobrang kamahalan nito.
Ang samyo ng matapang at murang pabango ng babae ay humalo sa hangin. Nilalamon ang malinis na amoy ng kanilang tahanan. Renato, yusal ni Manilin. Ang boses niya ay isang alingaw-ngaw ng matinding desperasyon. Anong ginagawa ng babaeng yan sa bahay ko? Bakit suot niya ang damit ko? Bakit nasa basurahan ang mga gamit ko? Hindi man lang kinabahan si Renato. Tumingin ito sa kanya na tila isang amo na naiinis sa panggugulo ng isang katulong. Naglakad ito palapit sa kanya, ngunit hindi upang tulungan siyang tumayo. Mula sa bulsa ng kanyang pantalon, naglabas ito ng isang nakatiklop na papel at inihagis iyon sa harap ni Manilin, saktong bumagsak sa ibabaw ng kanyang nilamukot na damit pangkasal. Annulment papers, pirmahan mo na yan ngayon din. Malamig na utos ni Renato. At huwag mong sabihing bahay mo ito. Nakapangalan sa akin ang titulong ito, Manilin. Kung nakalimutan mo, kumpanya ko ang pinagtatrabahuhan mo. Nanlaki ang mga mata ni Manilin. Kumpanya mo? Ako ang nagbangon yan. Nang iwan tayo ng mga investor mo. Ako ang umutang sa bangko gamit ang sarili kong pangalan. Renato, ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito. Pinakain ko kayo noong panahong naghahati tayo sa isang latang sardinas. Utang na loob mo, Manilin. Tama na ang pagiging martir mo. Bulyaw ni Doña Elvira na lumapit upang protektahan ang anak. Binayaran ka namin ng posisyon sa kumpanya. Naging sikat ka dahil sa apelyido namin. Ngayon, tanggapin mo na ang katotohanan. Buntis si Sonia. Bibigyan niya ng tagapagmana ang pamilya namin. Isang bagay na hindi mo kayang gawin dahil masyado kang abala sa pagpapayaman. Parang sinaksak ng paulit-ulit ang tiyan ni Manilin. Buntis. Ang salitang yon ay tila asidong sumunog sa kanyang kalamnan. Tiningnan niya si Sonia na ngayon ay nakahawak sa braso ni Renato. Nagkukunwaring natatakot ngunit may malisyosong ngiti sa mga labi. Ang babaeng ito ay naliligo sa mainit na tubig ng kanyang banyo, natutulog sa malambot na kama na binili niya para sa sumasakit na likod ng kanyang asawa, habang siya ay nagtitiis sa lamig ng mga biyahe. She needs a proper home for my child, dagdag ni Renato. Ang kanyang boses ay walang natitirang katiting na awa. Kaya kunin mo na yung mga kalat mo at umalis ka na rito. Bukas na bukas, ipapadala ko ang mga abogado ko para ayusin ang pag-alis mo sa kumpanya. Hindi umiyak si Manilin. Natuyo ang lahat ng luha niya sa matinding alab ng kawalang katarungang nararamdaman niya. Dahan-dahan, siyang tumayo. Tiningnan niya ng diretso sa mga mata ang lalaking minahal niya ng higit sa sarili niya. Tiningnan niya ang matandang pinagsilbihan niya na parang tunay na ina. At tiningnan niya ang babaeng umangkin sa buhay niya. Yumuko siya at kinuha ang kahon ng mamahaling relo mula sa carpet. Walang sabi-sabi, iniwan niya ang mga itim na plastik ng basurahan. Lumakad siya patungo sa pintuan ng bahay. Dala lamang ang kanyang maliit na hand carry bag na galing sa biyahe. Ang lamig ng gabi ay sumalubong sa kanyang mukha pagkabukas niya ng pinto. Sa labas, madilim at nagbabadya ang ulan. Humakbang siya palayo sa paraisong siya mismo ang nagtayo. Ngunit naging impyerno ng kanyang pagkatao. Habang naglalakad sa madilim na kalsada, naramdaman niya ang malamig na patak ng ulan na tila sumasabay sa pagluha ng kalangitan para sa kanya. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa pamilyang ito, bakit ako pa ang naiwan mag-isa sa ulan? Ganito na lang ba ang halaga ng isang tapat na babae? Walang tigil ang pagbuhos ng malamig na ulan, tila nakikisimpatiya sa pagkaulila ng aking kaluluwa. Bawat patak na tumatama sa aking manipis na blusa ay parang maliliit na karayom na tumutusok hanggang sa aking mga buto. Ang paborito kong sapatos na katad, na binili ko bilang gantimpala sa sarili noong unang kumita ng milyon ang aming kumpanya, ay ngayon ay mabigat at babad sa maputik na tubig ng kalsada. Huminto ako sa paglalakad at lumingon sa bahay na kabibitawan ko lang. Sa buong madilim na subdivision,
Ang aming mansyon ang pinakamaliwanag. Ang ginintuang ilaw mula sa malaking chandelier na ako mismo ang nag-angkat mula sa Europa ay tila nangungutya sa akin. Naiisip ko ang mainit na singaw ng tubig sa bathtub, ang halimuyak ng mamahaling lavender oil na palagi kong inihahanda para kay Renato tuwing pagod siya, at ang sobrang lambot ng kutsyon na binayaran ko ng buo para hindi na sumakit ang kanyang likod. Ngayon, ibang babae na ang nakahiga sa kutsyong iyon. Ibang babae na ang gumagamit ng mga tuwalyang ako ang pumili. Parang kinukurot ng nagbabagang sipit ang aking puso. Binigyan ko sila ng palasyo. Tapos ngayon, itinapon nila ako sa kalsada na parang isang asong galad. Nabalik lamang ang aking diwa nang maramdaman kong tumigil ang pagpatak ng ulan sa aking ulo, kahit papatuloy ang pagbagsak ng tubig sa paligid. Isang lumang payong na may kinakalawang na hawakan ang sumilong sa akin. Ang halimuyak ng murang sabong panlaba na ginamit sa damit at ang amoy ng basang lupa ay pumuno sa aking pang-amoy. Napatingala ako. Diyos ko, Mama Nilin, bakit kayo nandito sa labas? Basang-basa na po kayo. Nanginginig ang boses ng isang pamilyar na matanda. Si Nanay Rosa. Siya ang pinakamatagal naming kasambahay, ang nag-iisang taong nag-alaga sa akin nung mga panahong nagkakasakit ako sa sobrang pagtatrabaho. 2 buwan na ang nakararaan. Sinabi sa akin ni Doña Elvira na umuwi na raw si Nanay Rosa sa probinsya dahil may sakit ang anak nito. Nakaramdam ako ng mainit na likido sa gilid ng aking mga mata. Sa harap ng asawa at biyenan ko, hindi ako lumuha. Ngunit sa harap ng tapat na matandang ito, bumigay ang aking pagpapanggap. Nanay Rosa, pinalayas nila ako. Kinuha nila ang lahat. Basag ang aking tinig. Ang bawat salita ay may kasamang hapdi sa aking lalamunan. Hinawakan niya ang aking nanginginig na braso. Ang kanyang kamay ay magaspang, ngunit nagbibigay ng kakaibang init na hindi ko naramdaman mula kay Doña Elvira. Iginiya niya ako patungo sa isang maliit at madilim na waiting shed sa kanto ng subdivision upang makapag-usap kami ng maayos. Mga walang hiya talaga sila. Bulong ni Nanay Rosa habang pinupunasan ng kanyang sariling panyo ang basang buhok ko. Kaya pala nila ako pilit na pinaalis noon, ma'am. Hindi po totoo na umuwi ako sa probinsya. Pinalayas ako ng biyenan ninyo dahil nahuli ko silang nagpapasok ng mga gamit ng babaeng iyon habang nasa Singapore kayo para sa isang meeting. Nakita ko pang ang nagsusuka yung babae. Naisip ko agad na may milagrong nangyayari. Kaya binantaan ako ni Sir Renato na ipapakulong pag nagsalita ako. Kuyom ang aking mga kamao hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa aking palad. 2 buwan. 2 buwan na pala nilang nilalapastangan ang aking pamamahay. Habang ako ay nagpupuyat sa mga hotel, nakikiusap sa mga kliyente at nagpapalipas ng gutom para lang masalba ang bumabagsak nilang kumpanya, sila pala ay nagpipiesta sa pawis ko. Kaya pala biglang naging malamig si Renato. Kaya pala madalas siyang umiiwas tuwing uuwi ako. Isang malalim na pagbuntong hininga ang pinakawalan ko. Hindi ito ang tamang oras para magmukmok. Kailangan kong mag-isip ng malinaw. Kailangan kong kumuha ng kwarto sa hotel at bukas na bukas din ay kakausapin ko ang aking mga abogado. Titipunin ko ang lahat ng dokumento na nagpapatunay na ang malaking porsyento ng kumpanya ay binili ng sarili kong pera. Kukunin ko kung ano ang sa akin. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa loob ng aking bag. Mabuti na lamang at hindi ito nabasa. Nanginginig ang aking mga daliri dahil sa matinding lamig nang buksan ko ang mobile banking app upang mag-transfer ng pera para sa pambayad ng hotel. Tumambad sa akin ang isang mensahe sa screen. Pinikit ko ang aking mga mata at muling iminulat. Umaasang mali lang ang aking nabasa dahil sa labo ng aking paningin. Ngunit nanatili ang mga salita doon. Tila isang sumpa na nagpabagsak sa natitira kong pag-asa. Ang aking personal na account kung saan nakatago ang lahat ng aking naipon at ang pondo para sa mga susunod na proyekto ay walang laman. Ubos. Nagmadali akong buksan ang joint account namin ni Renato
na ginagamit ko para sa panggastos sa bahay. Wala rin. Nag-login ako sa account ng kumpanya gamit ang aking executive access. Isang malamig na babala ang lumabas sa screen. Tinanggalan na ako ng karapatan bilang kinatawan ng kumpanya. Ang mga password ay nabago na at ang aking mga bank account ay na-freeze dahil sa isang utos mula sa itaas. Parang may malamig na kamay na sumakal sa aking leeg. Hindi lang nila ako pinalayas. Hindi lang nila kinuha ang asawa at bahay ko. Matagal na nilang pinlano ito. Unti-unti, habang tiwala akong nagtatrabaho para sa kanila, ninakaw nila ang buong pagkatao ko, ang aking pinaghirapan, ang aking dignidad. Ngayong gabi, ako ay opisyal na naging isang pulubi, naiwan sa kalsada na walang kahit isang Nang hinang sumandal ako sa malamig na semento ng waiting shed. Ang dilim ng gabi ay sumasalamin sa kawalan ng kinabukasan na nakikita ko ngayon. Paano nila nagawa iyon? Ang bangko ay mahigpit pagdating sa malalaking transaksyon, lalo na't ako ang pangunahing signatory sa personal account ko. Kung gayon, ang ibig sabihin nito ay peke ang mga dokumentong ginamit nila. Gumamit sila ng pekeng pirma upang ubusin ang dugot pawis ko habang nagpapakahirap ako sa kabilang ibayo ng Pilipinas. Napansin ni Nanay Rosa ang panginginig ng aking mga kamay at ang pamumutla ng aking mukha. Dahan-dahan niyang inalis ang pagkakayakap ko sa sarili at iginiya niya ako palabas ng shed. Hawak ang lumang payong na pilit nilalabanan ang lakas ng hangin. Mama Nilin, hindi po kayo pwedeng manatili rito. Baka magkasakit kayo. May maliit na inuupahan akong kwarto sa hindi kalayuan. Doon po muna kayo sumilong at magpalipas ng gabi. Alok niya, ang boses ay puno ng pag-aalala. Wala akong lakas na tumanggi. Ang maglakad kasama siya papunta sa squatter na bahagi ng syudad, ang tanging nag-iisang lohikal na hakbang na maaari kong gawin. Nang makarating kami, bumungad sa akin ang amoy ng naipong tubig kanal at inihaw na tuyo mula sa kalapit na tindahan. Taliwas ito sa halimuyak ng mamahaling kandila na laging nakasindi sa aking paboritong kwarto. Ang kwarto ni Nanay Rosa ay sapat lang para sa isang maliit na higaan at isang electric fan na maingay ang makina. Ngunit sa sandaling iyon, ang makitid na espasyong yon ay tila isang malaking palasyo na nag-aalok ng proteksyon mula sa malamig at malupit na mundo. Binigyan niya ako ng tuyong kamiseta at pinalitang bago ang punda ng unan. Nang mahiga ako sa manipis na banig, nakatulog ako dahil sa labis na pagod. Ngunit ang aking panaginip ay puno ng mga anino ni Renato at ng matalim na tawa ni Doña Elvira. Kinaumagahan, ginising ako ng sinag ng araw na tumatagos sa butas ng bubong. Ang unang naisip ko pagdilat ng aking mga mata ay hindi kalungkutan, kundi nag-aapoy na galit. Ang mga luhang hindi ko nailabas kagabi ay natuyo at naging determinasyon. Hindi ako papayag na anguluhin na lamang nila ako ng ganito. Akin ang buhay na yon. Akin ang kumpanya. Akin ang lahat ng pinaghirapan ko. Nagpaalam ako kay Nanay Rosa matapos humigop ng mainit na kape mula sa plastik na baso. Ang mapait at matapang na lasa nito ay nagbigay ng gising sa aking isipan. Sinabi ko sa kanya na may mahalaga akong kukunin at babalik din ako. Tumungo ako pabalik sa subdivision. Ang sapatos ko ay basa pa rin at amoy putik, at ang damit ko ay hindi na kasing formal ng dati kong isinusuot. Bilang CEO, ngunit taas noo akong naglakad patungo sa naglalakihang gate ng aming mansyon. Hindi ako pupunta roon upang magmakaawa. Mayroon akong nakatagong maliit na safe sa loob ng aking dating opisina sa bahay. Doon nakatago ang mga orihinal na kasulatan, ang mga bank statement mula noong nagsisimula pa lamang ako, at ang mga kontrata na ako mismo ang nag-draft bago pa man naging matagumpay ang kumpanya. Kung makuha ko ang mga yon, mapapatunayan ko sa korte ang pagnanakaw nila. Pagdating ko sa tapat ng aming bahay, napansin ko ang isang malaking truck ng catering service
na nakaparada sa driveway. May mga taong nag-aayos ng mahahabang mesa at naglalagay ng mga bulaklak na puti at ginto. Ang mga paboritong kulay ni Doña Elvira. Nagpa-party sila. Nagpa-party sila habang ang tunay na may-ari ng bahay ay nagugutom sa kalsada. Nilampasan ko ang mga nag-aayos at dire-diretsyong naglakad patungo sa pintuan. Ngunit bago ko pa man mahawakan ang seradura, isang pamilyar at nakakairitang boses ang pumigil sa akin. Sino ang nagpapasok sa pulubing ito? Mula sa veranda, pababa ng hagdan si Doña Elvira. Nakasuot siya ng isang marangyang asul na bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. At sa kanyang leeg ay kumikinang ang isang set ng perlas. Mga perlas na ako ang bumili noong nakaraang Mother's Day. Nanikip ang aking dibdib sa paningin na yon. Ma, kailangan kong kunin ang mga personal na gamit ko sa opisina. Matigas kong sabi, pinipigilan ang nanginginig kong boses. Tumawa ng mapang-uyam ang matanda. Naglakad siya palapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanliliit sa pandidiri habang pinagmamasdan ang aking suot at ang putik sa aking sapatos. Gamit? Anong gamit? Ang lahat ng nasa loob ng bahay na ito ay pagmamay-ari ni Renato. Wala kang kahit anong pinasok dito, kundi ang kapal ng mukha mo. Sambit niya. Alam mo na ang bawat pader ng bahay na ito ay naitayo dahil sa pawis ko. Gusto ko lang kunin ang mga dokumento ko at aalis na ako. Giit ko, humahakbang pasulong. Nag-umpisang lumapit ang dalawang malaking gwardya ng subdivision na tinawag pala ng mga kasambahay nila nang makita ako. Ngunit bago pa sila makarating, lumabas mula sa loob ng bahay si Sonia. Nakasuot siya ng isang maluwag na kasuotan para sa buntis na kulay ginto. Siya ang sentro ng atensyon ngayon, ang reyna ng umagang ito. Hinaplos niya ang kanyang tiyan at tumingin sa akin nang may pagkaawa na halatang peke. Tita Elvira, huwag niyo na pong sigawan si Manilin. Naaawa po ako sa kanya. Baka naiinggit lang po siya sa kasiyahan natin ngayon. Hayaan niyo na po. Bumaling si Sonia sa akin at ngumiti ng matamis. Isang ngiti na may nakatagong lason. Manilin, pasensya na talaga kung medyo nagulo namin ang araw mo. Masyado kasing excited si Renato sa pagbubuntis ko, kaya nagpatawag siya ng malaking party. Inimbita niya ang mga kasosyo natin sa negosyo para i-announce ang pagdating ng tagapagmana ng pamilya. Nakakahiya naman kung makikita ka nila dito na. Ganyan ang hitsura, ang tagapagmana. Ang salitang yun ay tila kutsilyong pinipilipit sa aking tiyan. Kaya pala nagmamadali silang ideklara ang kapangyarihan nila. Gusto nilang selyuhan ang posisyon ng batang yan sa harap ng mga investors upang burahin ng tuluyan ang pangalan ko. Ilabas niyo ang babaeng yan. Ayokong ma-stress ang bagong manugang ko. Utos ni Doña Elvira sa mga gwardya. Hinawakan ako ng dalawang lalaki sa magkabilang braso. Kahit anong pilit kong magpumiglas, wala akong laban sa lakas nila. Kinaladkad nila ako palabas ng gate, parang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Habang sa pilitan akong pinapalabas, nakita ko si Sonia na palihim na sumusulyap sa kanyang cellphone na hawak sa kabilang kamay. Ngunit ang napansin ko ay hindi ang telepono, kundi ang ekspresyon sa kanyang mukha. Nang mabasa niya ang isang mensahe, ang matamis na ngiti niya ay biglang naglaho at napalitan ng matinding takot at pamumutla. Tumingin siya sa paligid ng may pangamba. Bago nagmadaling pumasok sa loob, iniwan ang nagtatakang si Doña Elvira. Napasubsob ako sa magaspang na semento sa labas ng mataas na gate ng subdivision. Nadama ko ang pagtusok ng maliliit na bato sa aking mga palad, sapat upang mag-iwan ng mapupulang marka na humapdi ng madampi sa hangin. Ramdam ko ang mga mapangutyang tingin ng mga gwardya na tumalikod at naglakad pabalik sa kanilang pwesto. Tila ba diring-diri sila sa paghawak sa akin. Dahan-dahan akong bumangon at pinagpagan ng aking mga tuhod. Sa kabila ng kahihiyang sinapit ko, hindi ang sakit ng pagkakabagsak
o ang pangiinsulto ni Doña Elvira ang naglalaro sa aking isipan. Ang hindi ko maalis sa aking balintataw ay ang mukha ni Sonia bago siya tumalikod. Ang kanyang maningning na ngiti ay biglang napawi at napalitan ng isang maputla at nanginginig na anyo nang mabasa niya ang mensahe sa kanyang telepono. Isang reyna na biglang nakakita ng multo. Bakit siya matatakot sa araw na dapat ay ipinagdiriwang ang kanyang tagumpay? Tinahak ko ang daan pabalik sa maliit na inuupahan ni Nanay Rosa sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang init ay nakakapaso sa balat, isang matinding kaibahan sa malamig na aircon ng sasakyan na nakasanayan ko na. Pagdating ko sa masikip na kwarto, umupo ako sa gilid ng manipis na banig. Wala si Nanay Rosa. Marahil ay naglalako ng kanyang mga paninda upang may makain kami. Kinuha ko muli ang aking cellphone. Tinitigan ko ang itim na screen nito. Kinuha nila ang pera ko, ang bahay ko at ang kumpanya ko. Inisip nilang wala na akong laban dahil pinitik na nila ang lahat ng koneksyon ko. Ngunit may isang bagay na nakalimutan si Renato. Isang detalyeng hindi niya kailanman inintindi dahil palagi niyang sinasabi na masyadong magulo ang teknolohiya para sa kanya. 3 taon na ang nakalilipas noong na-stroke ng bahagya si Doña Elvira. Nag-alala ako na baka may mangyari sa kanya habang nasa mga business trip ako. Upang masiguro ang kanyang kaligtasan, nagbayad ako ng isang pribadong kumpanya para magkabit ng mga nakatagong security camera sa buong bahay, sa sala, sa mga pasilyo, at lalo na sa aking personal na opisina kung saan madalas siyang tumambay noon para manood ng telebisyon. Ang mga camera na ito ay nakakonekta lamang sa isang secure na application sa aking telepono. Ako lang ang may alam ng password at ang microphone nito ay kayang sumagap kahit ng mga bulong. Nanginginig ang aking mga daliri, hindi sa takot, kundi sa pananabik na may halong galit nang buksan ko ang application. Ilang sandali ng paghihintay at dahan-dahang luminaw ang imahe sa aking screen. Tumambad sa akin ang kuha mula sa aming malawak na sala. Nakita ko ang mga bisita, mga kilalang negosyante at mga politiko na ako ang naghirap na kaibiganin at imbitahan sa mga nakaraang taon. Ngayon, nakikipagkamay sila kay Renato na nakasuot ng mamahaling suit na binili ko para sa kanya. Sa gitna nila ay si Sonia. Panay ang nangiti habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Napakasakit panoorin na ang aking mga sakripisyo ay ginagamit nila upang ipagmalaki ang kanilang pekeng pamilya. Inilipat ko ang kamera sa iba't ibang bahagi ng bahay hanggang sa mapadpad ako sa feed ng aking lumang opisina. Madilim at walang tao, ngunit makalipas ang ilang minuto, nakita ko ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Sonia, mabilis ang mga hakbang, at agad na inikot ang seradura upang ikandado ito mula sa loob. Wala na ang matamis at mahinhing babae na nakita ko kanina sa gate. Ang babaeng nasa screen ko ngayon ay balisa. Kinakagat ang kanyang kuko at pabalik-balik sa paglalakad. Nakita kong umilaw ang screen ng kanyang telepono. Sinagot niya ito agad at dahil tahimik sa loob ng kwarto, malinaw na nahagip ng microphone ng camera ang kanyang boses. Sabi ko naman sa'yo, wag mo akong tatawagan ngayon. May malaking party si Renato sa labas. Baka may makarinig sa akin. Madiin ngunit bulong na sabi ni Sonia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa inis at kaba. Isang mahabang sagot mula sa kabilang linya ang hindi ko marinig. Ngunit ang sumunod na lumabas sa bibig ni Sonia ay nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Oo na, ipapadala ko ang pera bukas. Maghintay ka lang. Hindi madaling kumuha ng cash kay Renato ngayon dahil masyadong nakabantay yung matandang Elvira sa mga gastusin. Paniniguro ni Sonia, sabay sabunot sa sarili niyang buhok dahil sa frustration. Makinig ka sa akin. Huwag na huwag kang pupunta rito o magpapakita sa kanila. Malapit ko nang makuha ang tiwala ni Renato. Naniniwala ang utu-utong yon na siya ang ama ng dinadala ko. Kapag nakuha ko na ang titulo ng mga ari-arian at ang mana para sa anak mo, aalis tayo
At iiwan natin ang pamilyang ito. Kaya manahimik ka muna. Pinutol niya ang tawag at huminga ng malalim upang pakalmahin ang sarili bago niya inayos ang kanyang damit at lumabas ng kwarto. Muling isinuot ang maskara ng isang inosenteng ina. Naiwan akong nakatitig sa screen ng aking telepono. Ang malamig at masikip na kwarto ni Nanay Rosa ay biglang tila na puno ng sikat ng araw. Isang mapait at nakakikilabot ng ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa aking mga labi. Hindi pala ako ang nag-iisang biktima ng panlilinlang sa kwentong ito. Si Renato, ang asawang nagtapon sa akin na parang basurahan, at si Doña Elvira, ang biyenang nagmalaki sa kanilang tagapagmana, ay parehong nag-aalaga ng ahas na may dalang lason para sa kanilang angkan. Ang mga luha sa aking mga mata ay tuluyan ng natuyo. Kung gusto nilang maglaro ng kasinungalingan, ibibigay ko sa kanila ang pinakamagandang entablado upang panoorin ang sarili nilang pagbagsak. Ang kaalamang hawak ko ngayon ay tila isang nakamamatay na sandata na unti-unting ibinabalik ang lakas sa aking katawan. Ang pamumutla at panginginig ng aking kalamnan ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi na ako ang talunang asawa na lumuluha sa kalsada. Ako ay isang babaeng naghihintay ng tamang tiyempo upang ibagsak ang gilotin sa mga leeg ng mga taong nagtraidor sa akin. Nang hapon ding iyon, umuwi si Nanay Rosa na may dalang ilang pirasong panadisal at isang maliit na balot ng pansit. Masigla niya itong inihain sa maliit naming mesa na gawa sa lumang kahon ng prutas. Habang kumakain kami, tiningnan ko ang magaspang at kulubot niyang mga kamay na nag-abot sa akin ng pagkain. Ang mga kamay na ito ang nag-alaga sa akin noong panahong abala si Renato sa pakikipag-date sa ibang babae, habang nagkukunwaring may inaasikasong kliyente. Nanay Rosa, panimula ko. Ang boses ko ay tahimik, ngunit puno ng kapangyarihan. Kilala niyo po ba kung sino ang pamilyang nakatira sa likod ng ating dating subdivision? Yung pamilya ng mga sikat na abogado? Napatigil sa pagnguya ang matanda at nag-isip. Ang tinutukoy mo ba, ma'am, ay ang mga De Villa? Yung mababait na mag-asawa na palaging nagpapadala ng prutas sa inyo kapag Pasko? Oo naman, mababait na tao ang mga yon. Tumango ako. Si Attorney Lorenzo De Villa at ang kanyang asawang si Sylvia. Sila ang mga unang taong tumulong sa akin nung naghahanap pa lamang ako ng mga mamumuhunan para sa kumpanya ni Renato, habang ang asawa ko ay naglalasing at nagrereklamo na wala siyang kwenta. Ako ang lumuhod at nagmakaawa sa mga De Villa na pagkatiwalaan ng aming negosyo. Mayroon silang utang na loob sa akin dahil ako ang nagturo sa kanila sa isang napakalaking investment na nagpadoble ng kanilang yaman. Kinabukasan, gamit ang huling barya na natagpuan ko sa aking bag, sumakay ako sa jeep patungo sa law firm ni Attorney De Villa. Sa kabila ng aking simpleng suot at pagod na anyo, naglakad ako papasok sa gusali na may tindig ng isang reyna. Ang gwardya ay nagtangkang pigilan ako, ngunit nang banggitin ko ang pangalan ko, kaagad siyang gumawa ng tawag at nangunang ihatid ako sa pribadong opisina sa itaas. Pagpasok ko sa opisina na may malaking bintana na nakaharap sa syudad, napatayo si Attorney De Villa. Ang bakas ng pagkagulat ay malinaw sa kanyang mga mata nang makita ang aking kalagayan, lalo na ang aking mga sugatang palad. Manilyn, Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Nabalitaan kong nagkaroon ng malaking selebrasyon kahapon si Renato. Akala ko ay para iyon sa bago ninyong branch sa Cebu. Nag-aalalang tanong niya. Inaalok ako ng mainit na tsaa na may amoy ng mint at mansanas. Ininom ko ang tsaa. Ang init nito ay nagbigay ng ginhawa sa lalamunan kong tuyo at pagod sa paghikbi. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Walang bahid ng pagmamakaawa, kundi isang kahilingan para sa katarungan. Lorenzo, niloko ako ni Renato. Pinalayas nila ako sa sarili kong bahay, ninakaw ang pera ko,
at gumamit ng mga pekeng dokumento upang tanggalin ako sa posisyon ko sa kumpanya habang nasa Cebu ako. Tahimik kong pahayag. Ang bawat salita ay parang asidong natapon sa malinis na lamesa. Nanlaki ang mga mata ng abogado. Imposible. Ang lahat ng malalaking kontrata ng kumpanyang iyon ay nakapangalan sa iyo. Ang mga account ninyo ay nangangailangan ng personal na pagpapatunay mo. Paano niya? Napatigil siya, tila naiintindihan ang bigat ng sitwasyon. Gumamit sila ng identity theft at estafa. Ito ay mabigat na krimen, Manilin. At higit pa riyan, dugtong ko, inilalabas ang aking cellphone. Ipinakita ko sa kanya ang recording mula sa camera kung saan malinaw na inaamin ni Sonia ang kanyang panlilinlang. Habang pinapanood ni Lorenzo ang video, unti-unting nagsalubong ang kanyang mga kilay. Ang kanyang panga ay nagtagis sa galit. Nang matapos ang video, tahimik siyang tumingin sa akin, puno ng matinding pagrespeto. Gusto kong bawiin ang lahat, Lorenzo. Hindi lang ang pera ko, kundi ang bawat piraso ng dangal na ninakaw nila sa akin. At gusto kong gawin ito sa pinakamasakit na paraan para sa kanila. Matigas kong utos. Bumuntong hininga ang abogado at inayos ang kanyang salamin. Kumuha siya ng isang makapal na folder at inilapag sa aming pagitan. Manilin, handa akong tulungan ka nang walang bayad hanggang sa mabawi mo ang lahat. Ngunit bago tayo kumilos ng legal, may kailangan kang malaman. May isang lihim na ginagawa si Renato sa kumpanya na hindi niya sinasabi sa iyo. Binuksan niya ang folder, naglalaman ng mga larawan at dokumento na nakuha ng kanyang mga investigador. Isang linggo na ang nakalilipas. Bago ka pa bumalik mula sa Cebu, isinangla ni Renato ang malaking bahagi ng ari-arian ng kumpanya at ang mansyon sa isang sindikato na nagpapautang ng malaki kapalit ng mataas na interes. Ginamit niya ang pera para pondohan ang isang iligal na negosyo na ipinakilala sa kanya ng pinsan daw ni Sonia. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa aking buong katawan. Si Renato, ang lalaking laging nagrereklamo, napagod siya sa pagbabasa ng mga simpleng kontrata. Ngayon ay nagtatangkang maging isang malaking kriminal. At ginamit niya ang lahat ng pinaghirapan ko bilang pusta. Kung mabibigo ang negosyong yon, usal ko, naiisip ang posibleng mangyari. Oo, Manilin, seryosong sagot ni Lorenzo. Mawawala ang lahat ng sa kumpanya at ang bahay ninyo ay kukunin ng sindikato. Si Renato at ang pamilya niya ay lulubog sa napakalaking utang na hindi nila kailanman mababayaran. Kung aatake tayo ngayon gamit ang batas, baka ipasa niya sa iyo ang mga utang dahil ikaw pa rin ang legal na asawa na nakarehistro sa mga lumang dokumento. Napangiti ako ng mapait. Ang mga taong ito ay naghuhukay ng sarili nilang libingan nang hindi nila namamalayan. Kung sasaluhin ko sila ngayon, ililigtas ko pa sila. Kung ganoon, mahina kong sabi. Ang aking tinig ay malamig na parang yelo. Hayaan muna nating uminit ang palayok bago natin basagin. Kailangan lang nating siguruhin na pagdating ng araw ng singilan, malinaw sa papel na wala na akong kinalaman kay Renato. Papirmahin natin siya ng isang kasulatan ng tuluyang paghihiwalay ng mga ari-arian. Inilapit ko ang aking mukha kay Lorenzo. Lorenzo, maghanda ka ng mga papeles. At kailangan ko ng tulong mo upang ipahanap kung sino talaga ang ama ng dinadala ng babaeng iyon. Sa sandaling iyon, ang aking dating sarili na laging nagbibigay at nag-aalaga ay tuluyan ng namatay. Ang babaeng nakaupo sa silyang iyon ay isang taong nakahanda nang panoorin ng mga traidor na masunog sa sarili nilang kasakiman. Lumipas ang 3 araw. Ang aking mga kamay na dati ay nag-aayos ng mga mamahaling kontrata at pumipirma sa malalaking tseke ay abala ngayon sa pagbabalot ng isang kakaibang regalo. Sa loob ng makitid at mainit na kwarto ni Nanay Rosa, maingat kong itinali ang isang makintab at kulay gintong laso sa palibot ng isang itim na kahon ng sapatos.
Kung titingnan mula sa labas, aakalain mong naglalaman ito ng isang mamahaling gamit mula sa Europa. Ngunit ang totoo, ang laman nito ay sumisimbolo sa dumi at kasinungalingan ng mga taong umangkin sa aking buhay. Sa tulong ng isang kakilala ni Nanay Rosa, sa pinakamahirap na bahagi ng squatter, nakakuha ako ng isang lumang sapatos ng sanggol. Pudpod ang swelas, punit ang gilid, at sinadya kong ilubog yon sa putik at tubig kanal upang kumapit ang amoy ng nabubulok na basura. Ito ang magiging unang balako sa isang giyerang walang dadaan ng korte, kundi puro lamang psikolohikal na pagdurog. Umupo ako sa gilid ng manipis na banig at binuksan ang aplikasyon sa aking telepono na nakakonekta sa mga nakatagong kamera ng mansyon. Maliwanag ang buong sala. Punong-puno ng mga mamahaling bulaklak ang bawat sulok. Ang mga halimuyak nito ay tiyak na nagkukubli sa umaalingasaw na ugali ng mga nakatira roon. Nakita ko si Doña Elvira na nakasuot ng kumikinang na gown. Walang patid ang pagngiti at pagyayabang sa kanyang mga kaibigang nasa mataas na lipunan. Panay ang turo niya sa malaking litrato ni Sonia at Renato na nakasabit sa dingding, sa mismong pwesto kung saan dating nakasabit ang aming wedding picture. Ito ang tunay na kaligayahan. Pagmamalaki ni Elvira, ang kanyang boses ay malinaw na umiikot sa mikropono ng kamera. Isang babaeng kayang magbigay ng tunay na tagapagmana sa mga ari-arian namin. Hindi tulad ng iba riyan na walang silbi, kundi magbilang ng pera. Nagtawanan ng kanyang mga bisita, nakikiayon sa kanyang paninira sa akin. Sa kabilang banda ng sala, nakaupo si Sonia sa isang silyang tila trono. Nakasuot siya ng puting damit na nagpapamukha sa kanyang isang inosenteng anghel. Nakahawak si Renato sa kanyang baywang, umaaktong parang pinakamasayang ama sa mundo. Nakakasuka silang panoorin. Nabubuhay sila sa paraisong ninakaw nila mula sa aking mga sakripisyo. Ilang sandali pa, nakita ko ang pagpasok ng isang kasambahay na may bitbit na malaking itim na kahon na may gintong laso. Inilapag niya ito sa gitnang mesa, eksakto sa harap ni Sonia at Renato. May nagpadala po sa labas, Ma'am Elvira. Wala pong nakasulat na pangalan kung kanino galing, pero ipapasok daw po agad dahil espesyal. Ulat ng kasambahay. Mabilis na lumapit si Doña Elvira. Kuminang ang kanyang mga mata sa pag-aakalang isa na naman itong alay mula sa kanilang mga mayamang bisita. Aba, tignan ninyo ang ganda ng balot. Siguradong galing ito sa isa sa mga politiko nating kaibigan o di kaya ay sa mga nag-invest sa bagong proyekto ni Renato. Buksan mo na, Sonia. Ipakita mo sa kanila kung gaano tayo pinagpapala. Tahimik akong nakatitig sa screen. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa matinding pananabik. Dahan-dahang hinila ni Sonia ang gintong laso. Sa bawat pagkalag ng buhol, inaasahan ng buong kwarto ang isang mamahaling alahas o laruan para sa sanggol. Itinaas niya ang takip ng kahon. Inihiwalay niya ang mga nakapatong na mamahaling tissue paper na inilagay ko upang mas magmukhang kapani-paniwala ang regalo. Tumambad sa kanya ang laman. Sa isang iglap, ang ingay ng kasiyahan sa buong sala ay napalitan ng nakakabinging katahimikan. Napasinghap ang ilang bisita nang kumalat ang mahinang amoy ng kanal at lumang putik mula sa kahon. Ano ba itong basura na ito? Nandidiring ang sigaw ni Doña Elvira, pilit na tinatakpan ng kanyang ilong gamit ang hawak na pamaypay. Sino ang walang hiyang nagpadala ng maruming sapatos na ito sa bahay ko? Guardia! Hanapin ninyo ang nag-abot nito sa labas. Nagkagulo ang mga kasambahay at nagalit si Renato. Minumura ang sinumang nagtangkang manira sa kanilang selebrasyon. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhang iyon, ang aking mga mata ay nakatutok lamang sa isang tao. Kay Sonia, hindi siya sumigaw. Hindi siya nagtakip ng ilong tulad ng iba. Nakatitig lamang siya sa lumang sapatos ng sanggol sa loob ng kahon. Unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha at ang kanyang mga labi
ay nanginginig ng husto. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na puting card na nakasiksik sa gilid ng maruming sapatos. Mula sa aking screen, nabasa ko ang paggalaw ng kanyang mga labi habang binabasa ang mga salitang isinulat ko gamit ang aking sariling kamay. Para sa tunay na pinagmulan ng tagapagmana, bumagsak ang card mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Napaatras siya hanggang sa matabig niya ang maliit na mesa dahilan upang mahulog ang kahon. Gumulong ang maruming sapatos sa makintab at mamahaling marmol na sahig. Tumingin si Sonia sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding panlulumo at takot. Tila hinahanap ang isang multo mula sa kanyang nakaraan na umabot sa kanya sa loob ng mansyong yon. Alam niya kung kaninong sapatos iyon. Alam niya kung anong lihim ang ibig sabihin nito. Nakangiti kong pinatay ang screen ng aking telepono. Ang maskara ng kabutihan ay nagsisimula ng mabiyak at ito pa lamang ang unang bitak na. Kinabukasan, maagang dumating si Nanay Rosa sa aming maliit na kwarto, bit-bit ang ilang dyaryo at maiinit na pandesal. May dala rin siyang isang lumang jacket na binili niya mula sa ukay-ukay para may magamit ako dahil padalas na ng padalas ang pagbuhos ng ulan. Habang tinatanggap ko ang mainit na tinapay, hindi ko maiwasang mapangiti. Sa loob ng 5 araw, ang masikip at maingay na squatter na ito ay nagbigay sa akin ng higit na kapayapaan kumpara sa 10 taon kong paninirahan sa mansyon ng mga nagpanggap na pamilya ko. Ma'am, narinig ko sa mga kakilala ko sa palengke, nagkagulo raw doon. Sa subdivision ninyo kagabi, may dumating daw na basurang sapatos. Bungad ni Nanay Rosa habang nagtitimpla ng kape. Napangiti ako at sumimsim sa aking kape. Simula pa lamang yon, Nanay Rosa. Kailangan nating iparamdam sa kanila ang bigat ng mga kasinungalingan nila. Inilabas ko ang aking telepono at binuksan muli ang aplikasyon ng mga nakatagong kamera. Kung paanong binalot ng takot si Sonia kagabi, inaasahan ko na gagawa siya ng hakbang ngayong araw para protektahan ang sarili niya. Hindi ako nagkamali. Nakafocus ang kamera sa paborito kong opisina. Nakita ko si Sonia na palakad-lakad, panay ang kagat sa kuko ng kanyang hinlalaki. Ilang saglit pa ay dinampot niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Ang boses niya ay nanginginig sa halong galit at matinding kaba. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang magpapadala ng kung ano-ano rito. Muntik na akong mahuli ni Renato kagabi dahil sa lintik na sapatos na padala mo. Singhal ni Sonia sa kabilang linya. Tahimik ang paligid kaya malinaw na nahagip ng kamera ang kanyang boses. Naghintay ako ng ilang segundo bago siya muling nagsalita. Tila sumasagot sa mga palusot ng kausap niya. Anong hindi ikaw? Sino pa ang nakakaalam tungkol sa lumang sapatos ng unang anak ko? Kung hindi ikaw lang, pinagbabantaan mo ba ako para makakuha agad ng pera? Patuloy na nagsisigaw si Sonia. Pakinggan mo ako. Bukas na bukas din ay magkikita tayo. Doon sa lumang klinika sa kanto ng Avenida, kung saan ako nagpapasuri ng palihim. Ibibigay ko sa iyo ang pera mula sa ipinagbili kong alahas ng matandang Elvira. Pero pagkatapos nito, huwag na huwag ka nang lalapit hanggat hindi ko nakukuha ang titulo ng mga ari-arian nila. Pinutol niya ang tawag at napasandal sa pader. Sapo ang kanyang dibdib. Habang pilit pinapakalma ang sarili, nangiti ako ng tipid. Hindi man lang niya naisip na maaaring hindi ang kausap niya ang nagpadala ng sapatos. Ang takot na naghahari sa kanyang isipan ang mismong magtutulak sa kanya sa sarili niyang patibong. Mabilis kong tinawagan si attorney, Lorenzo de Villa. Lorenzo, nakuha mo ba ang mga dokumentong hinihingi ko kahapon? Tanong ko. Oo, Manilyn. May kopya na ako ng lahat ng kontratang pinirmahan ni Renato sa sindikato. Pati na rin ang mga detalye tungkol sa asawa niya. Sa babaeng kasama niya ngayon. May nagawa akong background check gamit ang mga koneksyon ko. Sagot ni Lorenzo mula sa kabilang linya. Mabuti. Magkita tayo bukas ng hapon
May kailangan kang ihanda para sa isang espesyal na okasyon, utos ko. Kinabukasan, isang malakas na buhos ng ulan ang bumalot sa buong syudad. Bumili ako ng isang malaking itim na payong at isang madilim na raincoat. Kasama ko si Lorenzo na nag-ayos ng isang pribadong sasakyan. Huminto kami sa dikalayuan sa lumang klinika sa Avenida na tinukoy ni Sonia. Ilang minuto lang ang lumipas, nakita namin ang pagdating ng isang pamilyar na itim na SUV. Bumaba si Sonia, nakasuot ng makapal na sombrero at malaking sunglasses. Halatang pilit nagkukubli mula sa mga matang maaaring makakita sa kanya. Nagmadali siyang pumasok sa madilim na eskinita patungo sa likod ng klinika. Gamit ang isang dekalidad na kamera na pinahiram ni Lorenzo, palihim kaming lumapit. Sa isang tagong bahagi ng eskinita, nakita namin si Sonia na nag-aabot ng isang makapal na brown envelope sa isang lalaking may malalaking tattoo sa braso at nakasuot ng maduming maong. Ito marahil ang tunay na ama ng dinadala niya at ang kasabwat niya sa panloloko kay Renato. Nagpalitan sila ng matatalim na salita. Kinuhanan ng investigador ni Lorenzo ang bawat galaw, bawat pag-aabot ng pera at bawat pagkunot ng kanilang mga noo. Ngunit ang pinakamahalagang detalye ay ang sumunod na nangyari. Habang nagtatalo sila, naiwang bukas ni Sonia ang kanyang bag. Sinamantala ng lalaki ang pagkakataon upang mabilis na dumukot ng isang nakatuping papel mula sa loob bago tuluyang umalis. Nanlaki ang mga mata ni Sonia nang mapansin ang pagkawala ng papel. Sinubukan niyang habulin ang lalaki, ngunit huli na, nakasakay na ito sa isang umaandar na motorsiklo. Ang papel na yon ay ang orihinal na kopya ng prenatal DNA test, ang natatanging dokumentong magpapatunay na walang kahit isang patak ng dugo ni Renato sa batang dinadala niya. Alam kong iyon ang hinahanap ko at alam kong ang lalaking iyon, sa sobrang gahaman, ay gagamitin ang papel na yon upang mang-extort ng mas malaking pera, hindi kay Sonia, kundi kay Renato. Pinanood kong bumagsak sa kalsada si Sonia, umiiyak at nagwawala sa gitna ng ulan. Napangiti ako habang isinasara ang aking itim na payong. Ang mga piraso ng kanilang kasinungalingan ay unti-unti nang nahuhulog sa aking mga palad at handa na akong gamitin ang mga ito upang tapusin ang palabas. Sa wakas, dumating din ang basurang kailangan ng itapon ng tuluyan. Pirma mo na lang ang kulang manilin at mabubura na ang mantsa mo sa pamilyang ito. Ang boses ni Doña Elvira ay kasing talim ng labaha habang nakatayo siya sa tuktok ng marangyang hagdanan. Sa ibaba, sa gitna ng malawak na sala, nakatayo ako. Hindi na ako ang basang-basa at madungis na babaeng kinaladkad ng mga gwardya noong nakaraang araw. Suot ko ang isang simpleng itim na bestida na ipinahiram ni Sylvia, ang asawa ni Lorenzo. Wala akong alahas, walang kolorete, ngunit ang aking likod ay tuwid na tila isang kawayang tumanggi sa hanging dala ng bagyo. Ang samyo ng bagong lutong lechon at kare-kare ay humahalo sa amoy ng mamahaling alak sa buong paligid. Inihanda nila ang pinakamagarbong hapunan para sa gabing ito, ang gabi ng aking formal na pag-alis. Sa mahabang mesa, nakaupo si Renato na tila isang haring nakamit ang lahat, habang si Sonia ay nasa tabi niya, nakasuot ng asul na sutla na lalong nagpatingkad sa kanyang pamumutla. Maupo ka, Manilin. Huwag mong sabihing hindi kami marunong mag-asikaso ng bisita bago namin sila tuluyang kalimutan. Nakangising paanyaya ni Renato. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng kayabangan. Hindi alam na ang bawat segundong lumilipas ay mas lalong naglalapit sa kanya sa bangin. Naupo ako sa dulo ng mesa, malayo sa kanila. Ang porselanang plato sa harap ko ay kumikinang sa ilaw ng chandelier, ngunit ang pagkaing nakahain doon ay tila abo sa aking paningin. Naalala ko kung paano ko pinagtiyagaan ang amoy ng kanal sa kwarto ni Nanay Rosa para lang makarating sa sandaling ito.
Ang kaibahan ng karangyaan sa paligid at ng bulok na kalooban ng mga taong kaharap ko ay sapat na upang masuka ako. Narito ang mga huling papeles para sa paglilipat ng lahat ng shares ng kumpanya sa pangalan ko at ang tuluyang pagputol ng ugnayan mo sa mansyong ito. Sabi ni Renato, sabay tulak ng isang makapal na folder patungo sa akin. Pirmahan mo na at ibibigay ko sa iyo ang huling tseke para makapagsimula ka ng bagong buhay sa probinsya. Tiningnan ko ang folder. Dahan-dahan kong inilabas ang aking fountain pen, ang panulat na ginamit ko rin noong pinirmahan ko ang kontratang nagligtas sa kumpanya niya mula sa pagkalugi 10 taon na ang nakalilipas. Ngunit bago ko idampi ang tinta sa papel, tumingin ako kay Sonia. Sonia, tila hindi ka yata kumakain? Masyado ka bang napagod sa pagpunta sa Avenida kahapon? Mahinahon kong tanong. Ang boses ko ay kasing lamig ng tubig sa sapa. Agad na natigilan si Sonia sa paghiwa ng kanyang pagkain. Ang tunog ng kanyang kutsara na tumama sa plato ay bumasag sa katahimikan ng hapunan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at pilit niyang iniwasang tingin sa akin. Ano bang sinasabi mo? Buong araw lang ako dito sa bahay dahil masama ang pakiramdam ko. Nauutal na sagot ni Sonia habang mahigpit na humawak sa braso ni Renato. Talaga? Akala ko ay may kailangan kang bayarang utang na loob sa isang lalaking may mga tattoo sa braso. Dagdag ko pa, lalong pinapahaba ang bawat pantig. Kumunot ang noo ni Renato at bumaling kay Sonia. Pagkatapos ay muling tumingin sa akin ng may galit. Huwag mong intrigahin ang asawa ko, Manilin. Alam naming desperada ka na, pero huwag mong idaan sa paninira ang inggit mo. Ngumiti ako ng tipid. Inilabas ko ang isang maliit na puting sobre mula sa aking bag at inilapag ito sa ibabaw ng folder ng mga papapeles. Hindi ito inggit, Renato. Ito ay katotohanan. Bago ko pirmahan ang paglaya ko sa pamilyang ito, gusto ko lang siguraduhin na hindi mo isinasangla ang huling piraso ng dangal mo sa maling tao. Kinuha ni Renato ang sobre ng may pag-aalinlangan. Habang binubuksan niya ito, nakita ko ang pagtulo ng pawis sa noo ni Sonia kahit pa malakas ang aircon sa loob ng silid. Inilabas ni Renato ang mga larawan, mga kuha mula sa Avenida, kung saan malinaw na makikita si Sonia na nag-aabot ng pera sa kanyang kasabwat at ang isang kopya ng prenatal DNA test na nakuha ni Lorenzo mula sa klinika. Ang katahimikan sa loob ng silid kainan ay naging nakabibingi. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Sonia at ang mahinang pagkaluskos ng papel sa mga kamay ni Renato. Habang binabasa ng asawa ko ang mga resulta ng DNA, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa matinding galit na tila sasabog na bulkan. Ano ito, Sonia? Ang boses ni Renato ay mababa, ngunit puno ng panganib. Sino ang lalaking ito? At bakit? Bakit sinasabi dito na hindi ako ang ama ng batang iyan? Bago pa makasagot si Sonia, biglang bumukas ng malakas ang pintuan ng sala. Ang tunog ng mabilis na mga hakbang ay umalingaw-ngaw patungo sa silid kainan. Isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim na jacket at may mga dalang dokumento ang pumasok. Ang pinuno nila ay may malaking tattoo sa braso, ang lalaking nakatagpo ni Sonia sa Avenida. Pasensya na sa istorbo, si Renato, sabi ng lalaki nang may mapang-uyam ng ngiti. Narito kami para kolektahin ang unang bayad sa utang mo. O baka gusto mong pag-usapan natin kung paano ka niloko ng asawa mo tungkol sa perang ibinayad niya sa akin kahapon. Tumayo si Doña Elvira, tila hihimatayin sa takot habang nakatingin sa mga lalaking tila handang manira ng kung anumang mahahawakan nila. Sa kabilang dulo ng mesa, dahan-dahan kong kinuha ang folder ng mga papeles at muli itong isinilid sa aking bag nang hindi pumipirma. Tumingin ako kay Renato, na ngayon ay napalilibutan ng kanyang sariling mga kasinungalingan at pagkakamali. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang taong nawalan ng lahat sa isang iglap. Ganito na lang ba? Ang palasyong itinayo mo
sa ibabaw ng luha ng iba ay guguho rin pala sa kamay ng mga taong pinagkatiwalaan mo kapalit ko. Walang hiya ka, Sonia. Pinagkatiwalaan kita. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, pati ang dangal ng pamilya ko. Tapos lolokohin mo lang pala ako? Ang boses ni Renato ay parang kulog na yumanig sa buong silid kainan. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kayabangan ay ngayon ay pulang-pula sa matinding galit at hiyang nararamdaman. Sa kanyang mga kamay, nilamukot niya ang resulta ng DNA test na tila ba kung dudurugin niya ang papel ay mabubura rin ang katotohanang nakasulat doon. Sa gilid ng mesa, napasandal si Sonia sa pader. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot habang nakatingin sa lalaking may tattoo. Si Marco, ang kanyang tunay na mahal at ang ama ng batang dinadala niya. Ang gintong gown ni Sonia ay tila naging isang mabigat na pasanin. Hindi na siya ang reyna ng gabing ito, kundi isang nahuling mambubudlong na wala nang mapagtataguan. Renato, makinig ka muna. Pilit lang ang lahat ng ito. Tinatakot ako ni Marco. Siya ang nagnakaw ng pera at alahas ni Mama Elvira. Pagsisigaw ni Sonia, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Huwag mo akong idamay sa dumi mo, Sonia, bulyaw ni Marco habang iwinawagayway ang mga dokumento ng utang ni Renato. Kayo ang lumapit sa akin para sa puhunan ng ilegal ninyong negosyo. At ikaw, Sonia, ikaw ang nagsabi sa akin na gagamitin mo ang lalaking ito para makuha ang lahat ng yaman nila at pagkatapos ay magsasama tayo. Huwag ka nang magmalinis. Ang malakas na pagbagsak ng basong kristal sa sahig ay bumasag sa anumang natitirang katinuan sa loob ng silid. Si Doña Elvira ay tila nawalan ng lakas. Napaupo siya sa kanyang silya habang hawak ang kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa marangyang pagkain na hindi na magagalaw ng kahit sino. Ang lahat ng kanyang pagmamalaki tungkol sa tagapagmana ay naging isang napakapait na biro sa harap ng kanyang mga kaibigan at kasosyo na ngayon ay dahan-dahang lumalabas ng bahay upang umiwas sa iskandalo. Manilin, tulungan mo ako, bulong ni Renato. Dahan-dahang tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pandidiri noong pinalayas niya ako ay ngayon ay puno ng pagsusumamo. Ikaw ang may alam kung paano ayusin ang kumpanya. Itong mga lalaking ito, kukunin nila ang bahay natin. Hindi ko alam na sindikato pala ang kausap ko. Manilin, asawa mo pa rin ako. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang bawat kilos ko ay kalmado. Tila ba nanonood lamang ako ng isang palabas na alam ko na ang katapusan. Inayos ko ang aking itim na bag sa aking balikat at tiningnan si Renato nang walang kahit anong emosyon. Walang galit, walang awa, kundi purong kawalan. Asawa? Nakalimutan mo na ba, Renato? Patay na ang asawa mo nung gabing itinapon mo ang mga gamit ko sa basurahan. Ang boses ko ay tahimik ngunit bawat salita ay tumatagos sa kanyang pagkatao. At ang kumpanya, hindi mo na kailangan ng tulong ko para ayusin yan. Dahil ayon sa batas, ang mga shares na hindi ko pinirmahan kanina ay mananatili sa ilalim ng pangalan ko. Pero ang mga utang mo sa sindikato, ang mga pirma mo sa mga ilegal na kontrata, yung lahat iyon. Lumingon ako kay Doña Elvira na ngayon ay lumuluha na habang nakatingin sa kanyang mga mamahaling alahas na nakasuot kay Sonia. Mama Elvira, sana ay maging masaya kayo sa bagong buhay ninyo. Sabi niyo nga, hindi niyo kailangan ng makinang naglalabas lang ng pera. Ngayon, malaya na kayo. Naglakad ako patungo sa pintuan ng sala. Ang tunog ng aking mga sapatos sa marmol na sahig ay tila isang martsa ng tagumpay. Naririnig ko sa aking likuran ang muling pagsiklab ng away, ang pagsisigawan ni Sonia at Renato, ang pagmamakaawa ni Elvira, at ang banta ni Marco na ilalabas na nila ang mga gamit ng pamilya dahil kukunin na ng sindikato ang mansyon
sa loob ng 24 na oras. Nang makalabas ako sa gate, sumalubong sa akin ang sariwang hangin ng gabi. Wala na ang ulan at ang langit ay puno ng bituin. Nakita ko si Lorenzo na naghihintay sa loob ng kanyang sasakyan. Lumapit siya at pinagbuksan ako ng pinto. "Tapos na ba, Manilin?" tanong ni Lorenzo nang may paggalang. "Hindi pa, Lorenzo. Nagsisimula pa lang ang pagbawi ko sa sarili ko." Sagot ko habang nakatingin sa mansyon na dahan-dahang nawawalan ng ilaw. Ngunit bago pa kami makaalis, isang mabilis na motorsiklo ang huminto sa tapat namin. Ang driver ay may dalang isang dilaw na sobre na may selyo ng korte. Inabot niya ito kay Lorenzo. Pagkabukas ng abogado sa sobre, ang kanyang muka ay seryosong tumingin sa akin. "Manilin, may kailangan kang makita. Mukhang hindi lang pala pera at kumpanya ang ninakaw sa iyo ni Renato. 10 taon na ang nakalilipas. May kinalaman ito sa tunay na dahilan kung bakit pumanaw ang iyong ama." Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang aking ama, ang lalaking iniwan sa akin, ang maliit na puhunan na ginamit ni Renato para simulan ang lahat. Ang akala ko ay aksidente ang lahat. Ngunit ang hawak na papel ni Lorenzo ay nagpapahiwatig ng isang mas malalim at mas madilim na katotohanan. Ganito na lang ba? Akala ko ay nakuha ko na ang katarungan, ngunit tila ang bawat pintong isinasara ko ay nagbubukas ng isang mas masakit na lihim mula sa nakaraan. Gaano pa ba kalalim ang sugat na iniwan nila sa akin? Ang akala ko ay wala nang masasakit pa sa pagtataksil na ginawa sa akin ni Renato sa loob ng aming kwarto. Ngunit habang binabasa ko ang mga papeles na hawak ni Lorenzo sa loob ng madilim na sasakyan, naramdaman ko ang isang uri ng hapdi na tila binubuhusan ng asido ang aking buong pagkatao. Ang bawat salita sa ulat ng pulisya, 10 taon na ang nakalilipas, ay tila mga kuko na kumakalmot sa aking alaala. "Manilin, ang aksidenteng pumatay sa tatay mo, hindi iyon simpleng mechanical failure ng preno ng sasakyan niya." Mahinahong sabi ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay puno ng simpatiya. Ayon sa bagong testimonya ng mekanikong kinuha namin, may nagbayad sa kanya para luwagan ang mga tornilyo bago ang mahabang biyahe ng tatay mo patungong probinsya. Nanigas ang aking buong katawan. Ang imahe ng aking ama, ang lalaking buong buhay na nagtrabaho upang masiguro ang aking kinabukasan, ay rumehistro sa aking isipan. Naalala ko ang kanyang mga ngiti, ang kanyang magaspang na kamay na laging humahaplos sa aking ulo, at ang huling pagkakataon na kumaway siya sa akin bago siya sumakay sa sasakyang yon. Ang sasakyang naging kabaong niya. Sino, Lorenzo? Sino ang nag-utos sa mekaniko? Ang boses ko ay halos pabulong na lamang dahil sa bigat ng dibdib ko. Hindi sumagot si Lorenzo. Sa halip ay itinuro niya ang pirma sa ilalim ng isang bank transfer record na kalakip ng ulat. Isang pamilyar na pirma. Isang pirma na ilang libong beses ko nang nakita sa mga tseke ng aming kumpanya. Si Renato. Ginawa niya yon bago pa man kami ikasal, nung panahong naghihirap ang pamilya niya at tumanggi ang aking ama na pautangin sila ng puhunan para sa kanilang negosyo. Isang malakas na pagsabog ng galit at pait ang dumaan sa aking mga ugat. Kaya pala naging napakabait niya sa akin pagkatapos mamatay ng tatay ko. Kaya pala nagmadali siyang pakasalan ako at kunin ang pamamahala sa lahat ng naiwang ari-arian ni Papa. Hindi pag-ibig ang nagtulak sa kanya, kundi ang dugo ng aking ama na nasa kanyang mga kamay. Ginamit niya ang buhay ni Papa upang itayo ang kumpanyang ipinagmamalaki niya ngayon. "Ihatid mo ako sa mansyon ni Lorenzo." Matigas kong utos. "Manilin, delikado pa doon. Nandun pa ang mga tauhan ng sindikato." Babala ni Lorenzo. Hindi ako aalis hanggat hindi ko naririnig ang pag-amin niya. Hindi ako papayag na ang lalaking pumatay sa tatay ko ay makakakuha ng madali ang pagtakas. Giit ko.
Ang aking mga mata ay nagniningas sa matinding puot. Bumalik kami sa mansyon. Ang paligid ay hindi na kasing ningning ng kanina. Ang ilang mga ilaw sa labas ay basag na at ang malaking gate ay nakabukas ng maluwag, tila isang paanyaya sa kamatayan. Sa loob ng sala, wala na ang mga bisita. Ang mga mamahaling vase at dekorasyon ay nagkalat sa sahig, basag at walang halaga. Nakita ko si Renato sa gitna ng sala, nakaluhod at duguang ang mukha. Sa harap niya ay nakatayo si Marco, hawak ang isang baril na nakaturo sa ulo ng asawa ko. Si Doña Elvira ay nakasubsob sa isang sulok, humihikbi ng walang tigil habang pilit na tinatago ang kanyang mga natitirang alahas sa loob ng kanyang damit. Si Sonia, wala na siya roon. Marahil ay tumakas na dala ang anumang makuha niya. Mama Nilin, bumalik ka. Nakangising sabi ni Marco nang makita ako. Eto namang asawa mo. Ayaw pang ibigay ang code ng vault ninyo. Baka ikaw. Alam mo? Hindi ko pinansin si Marco. Lumakad ako palapit kay Renato. Ang bawat hakbang ko ay puno ng bigat ng 10 taon na panlilinlang. Nang makarating ako sa harap niya, tiningnan ko siya nang may matinding pandidiri. Isang uri ng diring hindi ko kailanman naramdaman sa kahit kanino. Renato, tawag ko sa kanyang pangalan. Ang preno ng sasakyan ni Papa, magkano ang ibinayad mo sa mekaniko? Natigilan ang buong paligid. Maging si Marco ay napakunot ang noo at ibinaba ng bahagya ang kanyang baril. Si Renato ay dahan-dahang tumingala sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot na tila nakakita siya ng isang hukumang handang humatol sa kanyang kaluluwa. Manilin, anong sinasabi mo? Aksidente ang mangyari sa tatay mo. Nautal niyang sagot habang ang kanyang panga ay nanginginig sa takot. Huwag mo akong lokohin. Pagsisigaw ko, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyong yon. Nasa akin ang testimonya ng mekaniko. Nasa akin ang bank records. Pinatay mo siya para makuha ang pera niya. Pinatay mo ang taong tumuring sa'yo na parang anak. Biglang humikbi ng malakas si Doña Elvira mula sa sulok. Renato, sinabi ko na sa'yo, hindi tayo pagpapalain ng perang galing sa masama. Bakit mo ginawa yon? Ang pag-amin ng kanyang ina, ang huling pako sa kabaong ni Renato. Napayuko siya. Ang kanyang balikat ay nanginig sa pag-iyak na puno ng pagsisisi o marahil ay takot sa parusang darating. Kailangan ko ng pera, Manilin. Malulubog kami sa utang noon. Hindi ko sinasadyang mamatay siya. Gusto ko lang sana na ma-ospital siya para makuha ang insurance. Isang malakas na sampal ang dumapos sa kanyang mukha. Isang sampal na naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng sakripisyo, at lahat ng pag-ibig na ibinigay ko sa kanya na hindi niya kailanman naging karapat-dapat. Hindi ka tao, Renato. Bulong ko sa kanya. Ang aking tinig ay puno ng matinding puot. Isa kang halimaw at sisiguraduhin ko na ang bawat segundong natitira sa buhay mo ay gugugulin mo sa likod ng rehas. Iniisip ang bawat patak ng dugo ng tatay ko na kinuha mo. Lumingon ako kay Marco. Kunin mo na ang lahat ng gusto mo sa bahay na ito. Wala na akong pakialam sa mga gamit na ito. Pero bago ka umalis, tawagan mo ang mga pulis. Ibigay mo sa kanila ang lalaking ito para sa lahat ng ilegal na transaksyon ninyo. At ibibigay ko sa iyo ang code ng vault. Manilin, huwag, maawa ka sa akin. Pagmamakaawa ni Renato, sinusubukang hawakan ang aking binti. Mabilis akong umiwas. Lumakad ako palabas ng mansyong yon sa huling pagkakataon. Sa labas, narinig ko ang papalapit na tunog ng mga sirena ng pulisya. Ang liwanag ng kanilang mga ilaw ay tumama sa aking mukha. Tila isang hudyat ng pagtatapos ng mahabang gabi. Ganito na lang ba? Ang lahat ng yaman at karangyaan na pinaghirapan ko ay naititayo sa ibabaw ng isang libingan. Ngunit sa pagbagsak ng mansyong ito, naramdaman ko ang dahan-dahang paglaya ng aking ama at ang paglaya ng sarili kong kaluluwa mula sa mga anino ng nakaraan.
Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng mga sirena at ang malakas na pagsisigawan sa loob ng mansyon ay tila naging malabong alaala na lamang, isang masamang panaginip na dahan-dahang binubura ng bawat bagong umaga. Nakatayo ako sa tapat ng isang malaking glass wall sa aking bagong opisina sa gitna ng Makati. Hindi na ito ang kumpanya ni Renato. Ito ay ang aking sariling kumpanya, ang Legacy Constructions. Dito, bawat pader, bawat lamesa at bawat kontrata ay malinis. Walang bakas ng dugo, walang bahid ng pandaraya. Ang tanging naririnig ko ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mahinahong pagbukas ng pinto. Ma'am Manilin, narito na po ang mga huling dokumento mula sa korte. Bungad ni Nanay Rosa. Ngumiti ako sa kanya. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng kasambahay. Ngayon, siya na ang namamahala sa aming pantry at sa kapakanan ng mga tauhan. Binigyan ko siya ng maayos na matitirhan at ang kanyang anak ay nag-aaral na sa isang magandang unibersidad. Ang kanyang magaspang na kamay na'y hindi na nanginginig sa takot, kundi sa galak ng isang maayos na buhay. Tinanggap ko ang folder. Ito ang hatol ng korte. Si Renato ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo para sa kasong estafa, falsification of documents at ang pinakamabigat, ang pagpatay sa aking ama, si Doña Elvira. Dahil sa kanyang edad at humihinalang kalusugan, inilagay siya sa isang pasilidad para sa mga nakatatanda. Ngunit wala na siyang kahit isang alahas o pera sa kanyang pangalan. Ang kanyang marangyang buhay ay natapos sa isang maliit na kwarto na may iisang electric fan. Malayo sa mga kaibigang dati ay pinagmamayabangan niya. At si Sonia po, ma'am? Tanong ni Nanay Rosa. Ang boses ay puno ng pag-usisa. Inabot ko sa kanya ang isang clipping mula sa dyaryo. Nakita sa isang liblib na probinsya si Sonia kasama ang kanyang tunay na asawang si Marco. Nahuli sila sa isang drug raid ng mga pulis. Ang bata na ginamit niya bilang kasangkapan sa kanyang panloloko ay kinuha na ng Department of Social Welfare. Napabuntong hininga ako. Ang bawat kasinungalingan ay may kanya-kanyang singilan at ang sa kanila ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan ko. Nanay Rosa, pakihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa sementeryo, sabi ko habang isinusuot ang aking puting blazer. Pagdating namin sa harap ng puntod ni Papa, ang paligid ay tahimik at payapa. Ang mga sariwang bulaklak na puting rosas na dala ko ay nagbigay ng kulay sa malamig na marmol. Hinaplos ko ang pangalan niya na nakaukit doon. Patapos na po, bulong ko. Ang aking tinig ay hindi na nanginginig sa pait. Nakuha na natin ang katarungan. Ang kumpanyang pinangarap mo, nakatayo na muli. At sa pagkakataong ito, hindi na ito gagamitin sa masama. Naramdaman ko ang isang mainit na hangin na humaplos sa aking mukha, tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Ang aking tagumpay ay hindi nanggaling sa pagpapakasal sa isang mayamang lalaki. Hindi ito nanggaling sa pagiging martir na asawa. Nanggaling ito sa aking sariling lakas, sa aking talino, at sa aking paninindigan na hindi ako kailanman magiging biktima ng aking nakaraan. Tumalikod ako sa puntod at naglakad palayo. Ang aking bawat hakbang sa damuhan ay matatag. Sa malayo, nakita ko ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nagkulay kahel at lila. Isang napakagandang pagtatapos para sa isang mahabang laban. Dati, inisip ko na ang halaga ko ay nakadepende sa pagmamahal ng isang asawa at sa pagtanggap ng isang pamilya. Ngunit ngayon, alam ko na ang tunay na reyna ay hindi ang babaeng nakaupo sa tabi ng hari, kundi ang babaeng nakatayo sa sarili niyang mga paa. May dalang karangalan at hindi natatakot na harapin ang bukas ng mag-isa. Ganito na lang ba? Hindi. Ito pa lang ang simula ng aking tunay na kwento. Isang kwento kung saan ako ang bida.
Ako ang sumusulat at ako ang nagtatakda ng sarili kong kaligayahan. Ang simoy ng hangin mula sa dagat ng Cebu ay may dalang amoy ng asin at kalayaan. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking rest house, suot ang isang malambot na puting bestida na sumasayaw sa bawat ihip ng hangin. Sa aking kamay, hawak ko ang isang tasa ng mainit na tsa. Ang usok nito ay dahan-dahang nawawala sa hapon na kulay ginto at asul. 5 taon na ang lumipas mula noong gabing iyon sa ulan. 5 taon mula noong gumuho ang palasyong itinayo ko sa ibabaw ng mga kasinungalingan ni Renato. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Wala na ang mga sugat mula sa pagkakasubsob sa semento. Wala na ang panginginig ng desperasyon. Ang tanging naroon ay ang mga daliring bihasa na sa paghawak ng panulat para sa mga proyektong nagbibigay ng tahanan sa mga taong nangangailangan. Mama Nilin, handa na po ang hapunan. Nagluto po ako ng paborito ninyong adobong pusit. Ang malumanay na boses ni Nanay Rosa ang pumutol sa katahimikan. Ngumiti ako at tumango. Susunod na ako, Nanay Rosa. Salamat. Bago ako pumasok sa loob, binuksan ko ang isang maliit na drawer sa aking mesa. Doon, nakatago ang isang lumang sobre na dumating kaninang umaga mula sa Bilibid Prison. Ito ay sulat mula kay Renato. Sabi ng aking abogado, ito na ang ika-10 sulat na ipinadala niya sa loob ng 5 taon. Sa bawat sulat, naroon ang mga salitang patawad, pagsisisi, at pagmamahal. Hindi ko binuksan ang sobre. Dahan-dahan ko itong inilagay sa maliit na shredder sa gilid ng mesa. Ang tunog ng papel na kinakain ng makina ay naging isang maayos na ritmo sa aking pandinig. Hindi sa hindi ko siya napatawad. Napatawad ko na ang aking sarili sa pagiging bulag noon at napatawad ko na ang tadhana sa malupit na biro nito. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa nakaraan. Ang katarungan ay naibigay na at ang bawat isa sa amin ay nasa lugar na nararapat para sa aming mga ginawa. Nabalitaan ko rin na si Doña Elvira ay pumanaw na noong nakaraang buwan. Sa huling sandali ng kanyang buhay, tinatawag niya ang pangalan ko, hinahanap ang kalinga na tanging ako lang ang nakapagbigay sa kanya sa loob ng 10 taon. Pinadalhan ko siya ng maayos na libing, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa pagrespeto ko sa sarili kong dangal bilang isang tao. Si Sonia naman ay nananatili sa loob ng piitan para sa mga kasong may kinalaman sa ilegal na droga kasama si Marco, ang bata, ang inosenteng batang naging biktima ng kanilang kasakiman, ay masaya na ngayon sa ilalim ng pangangalaga ng isang mapagmahal na pamilya na ako mismo ang tumulong na mahanap. Lumakad ako patungo sa hapagkainan. Nakakita ko ang isang maliit na frame ng litrato sa ibabaw ng piano. Doon, nakangiti ang aking ama habang karga ako noong bata pa ako. Hinaplos ko ang salamin ng frame. Ang kanyang pagkamatay ay hindi na isang madilim na lihim na nagpapahirap sa akin, kundi isang inspirasyon upang ipagpatuloy ang kanyang pangarap na maging isang marangal na tagapagtayo. Ang sarap naman ng amoy niya, Nanay Rosa. Biro ko habang nauupo sa tapat ng masaganang pagkain. Para sa reyna ng bahay na ito, dapat lang na masarap ang lahat. Sagot ni Nanay Rosa na may kasamang tawa. Reyna, dati, inakala ko na ang pagiging reyna ay ang pagkakaroon ng korona sa tabi ng isang hari sa isang mansyong puno ng ginto. Ngunit habang ninanamnam ko ang katahimikan at kapayapaan ng aking tahanan, na-realize ko na ang tunay na reyna ay ang babaeng kayang bumangon mula sa sarili niyang abo. Ang babaeng kayang lumakad sa ulan ng mag-isa hanggang sa makita niya ang sarili niyang liwanag. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang buwan ay nagsisimula ng sumilip sa kalangitan. Tapos na ang kwento ng pagdurusa. Tapos na ang panahon ng pagiging martir. Bukas, muli kong haharapin ang mundo. Hindi bilang biktima, kundi bilang si Manilin, ang babaeng natutong mahalin ang sarili
bago ang iba. Ganito na lang ba? Hindi. Dahil ang bawat pagtatapos ay isang napakagandang simula. At sa pagkakataong ito, ang simula ay para sa akin lamang.